Kumusta kayo, mga kabingwit? Ito ang isang tanong na sasampal sa katotohanan. Paano kung sabihin ko sa inyo na yung pinakamahal ninyong fishing rod at reel ay nagiging walang silbi dahil lang sa isang maliit na detalye? Isang detalye na halos hindi natin pinapansin, ang kapal ng ating tali. Oo, tama ang narinig ninyo. Yung tali na ginagamit ninyo ngayon, baka yan mismo ang dahilan kung bakit mailap ang mga isda. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong, gaano ba talaga kanipis dapat ang tali mo para hindi ito mabasa ng matalinong isda? Manatili kayo dahil baka pagkatapos ng video na to, magbago ang lahat ng paniniwala ninyo sa pangingisda. At tanong ko lang, naniniwala ba kayo na nakikita talaga ng isda ang tali o kwentong barbero lang yan? Ilagay ninyo sa comments. Alam nyo, lumaki tayo sa kaisipan na mas makapal, mas matibay. Ito yung turo ng mga lolo natin ng mga mas nakakatandang mangingisda. Lagyan mo ng makapal na tali para pag malaki ang kumagat, hindi mapuputol. May punto naman sila, lalo na noong unang panahon na limitado pa ang teknolohiya ng mga fishing line. Ang problema, ang kaisipang ito ay naipasa sa henerasyon natin nang hindi na kinukwestiyon. Marami sa atin ang gumagamit pa rin ng sobrang kapal na tali dahil sa takot na maputulan. Hindi natin namamalayan na habang tumitibay ang tali natin, ang mga isda naman ay lalong tumatalino. Ang mga fishing spot na dati hitik sa huli ay nagiging mas pressured. Ang mga isda natututo ng iwasan ang anumang kahina-hinala sa tubig. At ang unang-unang kahina-hinalang bagay na nakikita nila, ang tali mong parang lubid sa kanilang paningin. Unang-una, kailangan nating intindihin kung paano nakakakita ang isda sa ilalim ng tubig. Hindi lang ito tungkol sa kanilang mga mata. Ang mga isda ay may tinatawag na lateral line, isang organ na nakakaramdam ng vibration at pagbabago sa pressure ng tubig. Isipin ninyo ito, kapag hinila ninyo ang pain ninyo, ang makapal na tali ay gumagawa ng mas malakas na vibration o ingay sa tubig. Para sa isang matalino at maingat na isda, ang ingay na ito ay isang malaking pulang bandila na nagsasabing, bitag ito. Samantalang ang isang napakanipis na tali ay dumadaan sa tubig ng halos walang iniiwang bakas. Ito ang unang dahilan kung bakit mahalaga ang nipis ng tali. Hindi lang ito tungkol sa pagiging invisible, kundi tungkol din sa pagiging tahimik sa ilalim ng tubig. Isipin ninyo na lang, kayo ay nasa tahimik na gubat, mas madali ninyong mapapansin ang isang taong sumisigaw kaysa sa isang bumubulong. Ganoon din ang isda sa tali natin. Pag-usapan naman natin ang visual aspect o yung itsura mismo. Maraming debate tungkol dito. May nagsasabing hindi naman talaga nakikita ng isda ang tali. Ito ay isang malaking kalokohan. Nakakakita sila, lalo na sa malinaw na tubig. Ang tanong ay, gaano nila ito kapansin-pansin? Isipin ninyo ang isang bintanang salamin. Kung malinis ito, halos hindi mo mapapansin. Pero kung may maliit na dumi, doon agad mapupunta ang tingin mo. Ang makapal na tali ay yung dumi sa salamin. Nagiging isang bagay ito na wala dapat doon. Ang pain mo ay dapat magmukhang natural na pagkain na lumalangoy-langoy lang. Pero kung konektado ito sa isang makapal na linya, nawawala ang lahat ng natural na presentasyon. Para kang nagsisilbi ng masarap na pagkain pero nakalagay sa maruming plato. Kahit gaano kasarap, magdadalawang isip kang kainin. Ganyan na ganyan ang reaksyon ng isda. Dito na pumapasok ang konsepto ng line shyness. Ito ay isang tunay na phenomenon, lalo na sa mga lugar na laging pinangingisdaan. Ang mga isda sa mga lugar na ito, lalo na ang mga malalaki at matatanda na, ay ilang beses nang nakakita ng pain
baka nga ilang beses na silang muntik ng mahuli. Natututo sila. Iniuugnay na ng kanilang utak na kapag may nakita silang pagkain na may kasamang kakaibang linya, ito ay panganib. Isang halimbawa sa totoong buhay, maaga kang pumunta sa paborito mong spot. Tahimik pa. Unang mga cast mo, may kumakagat agad. Pero paglipas ng ilang oras, habang dumarami ang ibang mangingisda na naghahagis ng kanilang mga makakapal na tali, biglang tumatahimik ang paligid. Ang mga isda ay naging mas maingat. Nagtatago na sila. Ito ang epekto ng line shyness. Ang paggamit mo ng manipis na tali ay nagbibigay sa iyo ng lamang laban sa ibang mangingisda sa parehong lugar. Buwagin natin ang isang matagal ng alamat. Kailangan makapal ang tali para sa malaking isda. Ito ay totoo noon, pero hindi na ngayon. Ang teknolohiya sa paggawa ng fishing line ay sobrang layo na ng narating. Mayroon na tayong fluorocarbon, braided lines, at copolymer lines na sobrang nipis pero triple ang tibay kumpara sa mga lumang monofilament. Ang isang 10 librang fluorocarbon leader ngayon ay maaaring mas manipis pa kaysa sa isang 6 na librang mono noong araw. Ang ibig sabihin nito, kaya mo nang gumamit ng mas manipis na tali nang hindi sinasakripisyo ang lakas. Ang problema ay nasa isip na natin, sa takot nating maputulan. Kailangan nating magtiwala sa teknolohiya. Isipin mo, umaga sa may pampang, may nakita kang isang veteranong mangingisda na sunod-sunod ang huli. Tiningnan mo ang gamit niya at nagulat ka sa sobrang nipis ng leader line niya. Samantalang, ikaw na may tali na sinlaki ng straw ni isang kagat ay wala. Ngayon, ang tanong na nagkakahalaga ng 1 milyon, gaano nga ba kanipis? Walang isang sagot para sa lahat. Nakadepende ito sa 3 bagay: ang linaw ng tubig, ang target mong isda, at ang klase ng pain na ginagamit mo. Unahin natin ang linaw ng tubig. Ito ang pinakamahalagang salik. Kung ang tubig ay sobrang linaw na parang kristal, kailangan mong gumamit ng pinakamanipis na tali na kaya mong gamitin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang fluorocarbon leader ang hari. Halos invisible ito sa tubig. Kung ang tubig naman ay malabo o kulay tsokolate, maaari kang gumamit ng medyo mas makapal na tali. Dahil hindi na ito gaanong kapansin-pansin. Ang susi ay obserbasyon. Pagdating mo sa fishing spot, tingnan mo muna ang tubig. Gaano kalayo ang kaya mong aninagin sa ilalim? Ito ang magdidikta ng unang desisyon mo. Pangalawang salik, ang target na isda. Bawat isda ay may iba't ibang antas ng talino at pagiging sensitibo. Halimbawa, ang mga isda tulad ng tilapia or maliliit na bass ay hindi gaanong mapili. Maaari kang gumamit ng medyo mas makapal na tali. Ngunit kung ang target mo ay mga isdang kilala sa pagiging mailap at matalino, tulad ng malalaking trevally o mamali sa tubig alat, o kaya naman ay mga snakehead o dalag na ilang beses nang nasubukan, kailangan mong ibaba ang kapal ng iyong leader. Kailangan mong isipin na ang mga isdang ito ay mga survivor. Ang pagiging maingat nila ang dahilan kung bakit sila lumaki. Ang paggalang sa kanilang talino sa pamamagitan ng paggamit ng tamang gamit ay magbibigay sa iyo ng mas malaking tsansa na maloko sila. Huwag mong maliitin ang kalaban. Pangatlong salik, ang pain or lure. Ang nipis ng tali ay nakakaapekto rin sa aksyon ng iyong pain. Isipin mo ito, mayroon kang isang maliit at magaan na lure. Kung ikakabit mo ito sa isang makapal at matigas na tali, hindi ito gagalaw ng natural sa tubig. Ang aksyon nito ay magiging limitado at hindi makatotohanan. Parang isang manika na hinihila ng makapal na lubid. Ngunit kung gagamit ka ng manipis at malambot na leader line,
ang iyong lure ay magkakaroon ng kalayaan na gumalaw. Mas magiging buhay na buhay ang aksyon nito na mas kaakit-akit sa paningin ng isda. Kaya kung mahilig kang gumamit ng maliliit na pine para sa mga pihikang isda, mandatory ang paggamit ng manipis na leader. Ang tali mo ay hindi lang koneksyon, parte ito ng buong presentasyon. Pag-usapan natin ang fluorocarbon. Bakit ba ito ang laging bukang bibig ng mga pro? Ang sikreto ng fluorocarbon ay nasa refractive index nito. Ang refractive index nito ay halos kapareho ng sa tubig. Sa simpleng salita, kapag nababad ito sa tubig, halos hindi ito nakikita ng mata. Hindi ito tulad ng monofilament na kahit clear ay may anino pa rin. Isipin mo, nakaupo ka sa bangka, sikat ang araw. Isubsob mo ang isang piraso ng regular na mono at isang piraso ng fluoro sa tubig. Makikita mo ang malaking pagkakaiba. Ang fluoro ay halos maglalaho. Ito ang pinakamalaking advantage mo, lalo na sa pangingisda sa umaga, kung kailan mababaw pa ang sikat ng araw at kitang-kita ang lahat sa ilalim. Ang pag-invest sa dekalidad na fluorocarbon leader ay hindi gastos. Ito ay puhunan para sa mas maraming huli. Pero teka, hindi ba't mas mahal ang fluorocarbon? Oo, totoo yan. At hindi mo kailangang punuin ang buong spool mo ng fluoro. Dito na papasok ang kahalagahan ng leader. Ang mainline mo, yung nakapulupot sa reel mo, ay maaaring braided line. Ang braid ay matibay at walang stretch, kaya maganda ang hook set at ramdam mo agad ang kagat. Pero, ang braid ay kitang-kita sa tubig, kaya ang ginagawa ng mga eksperto, naglalagay sila ng leader na gawa sa fluorocarbon. Karaniwan, mga 2 hanggang 6 na talampakan ng haba, depende sa sitwasyon. Ikinakabit mo ang manipis at halos invisible na fluorocarbon leader sa dulo ng iyong matibay na braided mainline. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang best of both worlds, ang tibay at sensitivity ng braid at ang pagiging invisible ng fluorocarbon. Ito ang tinatawag na stealth approach. Paano naman pumili ng tamang pound test o libra? Ito ang isang praktikal na gabay para sa pangkalahatang pangingisda sa tabang, para sa mga isda tulad ng tilapia, bass o biya. Ang 6 hanggang 10 librang leader ay isang magandang panimula. Kung ang target mo ay mas malalaki gaya ng dalag sa malinaw na tubig, maaari kang bumaba sa 8 hanggang 12 libra. Ngayon, kung nasa tubig alat ka at ang target mo ay mga isdang kilala, sa pagiging maingat, subukan mong gumamit ng 15 libra hanggang 20 librang leader. Maaring nakakatakot ito pakinggan, lalo na kung sanay ka sa 30 or 40 libra. Pero tandaan, ang isang modernong 20 librang fluoro ay sobrang tibay na. Ang susi ay ang tamang pag-set ng iyong drag. Ang drag ng iyong reel ang iyong insurance. Maraming mangingisda ang nagkakamali dito. Hinihigpitan nila ng todo ang kanilang drag sa pag-aakalang mas maganda ang hook set. Ito ay isang malaking pagkakamali, lalo na kung gumagamit ka ng manipis na tali. Ang tamang pag-set ng drag ay dapat sapat lang ang higpit para bumao ng kawil. Pero kapag biglang humatak ang isda, ang spool mo ay magre-release ng tali. Ang drag ang siyang nagpapapagod sa isda, hindi ang lakas mo sa paghila. Isipin mo ang isang eksena. Nakabingwit ka ng malaking isda gamit ang manipis na leader. Sa halip na labanan mo ito ng todo, hinahayaan mong tumakbo ang isda habang ang drag mo ay gumagana. Unti-unti napapagod ang isda at dahil manipis ang tali mo, hindi ito gaanong nakakaramdam ng pressure kaya hindi ito nagpapanik ng husto. Ito ang sining ng paglalaro sa isda. Isang madalas na tanong,
Paano kung may mga bato-bato or istruktura sa ilalim? Hindi ba't mas madaling maputol ang manipis na tali? Tama. Dito kailangan ng tamang diskarte. Kung ang lugar ay maraming sabitan, maaari kang gumamit ng bahagyang mas makapal na leader para sa abrasion resistance or kakayahang hindi basta-basta magasgas. Ang fluorocarbon ay mas matibay sa gasgas kumpara sa monofilament. Pero ang mas mahalagang diskarte ay kung paano mo lalabanan ang isda. Sa halip na hayaan mong pumunta ang isda sa mga bato, gamitin mo ang iyong rod para i-guide ito palayo sa panganib. Itaas mo ang dulo ng iyong rod at gamitin ang side pressure para hilahin ang isda papunta sa mas bukas na lugar. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa gamit, ito ay tungkol din sa tamang teknik. Subukan nating magbigay ng isang konkretong halimbawa. Sabihin nating nangingisda ka sa isang dam na may malinaw na tubig. Ang target mo ay bass. Ang karaniwang mangingisda ay gagamit ng 15 librang tali. Ikaw, dahil alam mo na ang sikreto, ay susubukan mong gumamit ng 8 librang fluorocarbon leader. Pareho kayo ng lure, pareho kayo ng spot, pero mapapansin mo, mas marami kang kagat na natatanggap. Bakit? Dahil ang iyong presentasyon ay mas natural. Ang lure mo ay gumagalaw na parang totoong isda. Hindi ito nakatali sa isang lubid na nakikita ng bass. Maaaring sa 10 kagat na makuha mo, maputulan ka ng isa. Samantalang yung kasama mo na gumagamit ng makapal na tali sa buong araw ay makakakuha lang ng 2 kagat. Sino sa tingin ninyo ang mas masaya pag-uwi? Ang paglipat sa mas manipis na tali ay nangangailangan ng pagbabago sa mentalidad. Kailangan mong alisin sa isip mo ang takot na maputulan. Isipin mo na lang na ang bawat kagat ay isang oportunidad. Mas mabuti nang magkaroon ng 10 kagat at maputulan ng isa kaysa sa walang kagat buong araw dahil takot kang gumamit ng manipis na tali. Ang pangingisda ay isang laro ng porsyento. Ang layunin mo ay pataasin ang porsyento ng pagkakataong kumagat ang isda. At ang paggamit ng manipis na tali ang isa sa pinakamadaling paraan para gawin ito. Isipin mo, yung katahimikan sa umaga, nagkakape ka habang hinihintay ang unang kagat. Mas magiging kapana-panabik ang paghihintay na iyon kung alam mong ang setup mo ay perpekto para lokohin kahit ang pinakamatalinong isda sa lawa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga knots o buhol. Kapag gumagamit ka ng manipis na tali na ikinakabit sa mas makapal na braid, kailangan mo ng isang matibay at maaasahang buhol. Dito nagkakamali ang marami. Gagamit sila ng manipis na leader, pero ang buhol na ginagamit nila ay hindi angkop, kaya madali itong bumibigay. Ang mga buhol tulad ng FG knot or W knot ay ilan sa mga pinakamatibay na paraan para pagdugtungin ang braid at leader. Maglaan ka ng oras para pag-aralan at i-practice ang mga buhol na ito sa bahay. Ang lakas ng iyong setup ay nakadepende sa pinakamahina nitong bahagi at kadalasan ang pinakamahinang bahagi ay ang buhol. Ang isang perpektong buhol sa isang manipis na tali ay mas matibay kaysa sa isang pangit na buhol sa makapal na tali. May isa pang benepisyo ang paggamit ng manipis na tali na hindi natin napag-usapan. Casting distance. Ang mas manipis na tali ay may mas kaunting air resistance at friction sa mga guide ng iyong rod. Ang resulta, mas malayo ang kaya mong ihagis. Isipin mo yung sitwasyon na may nakikita kang mga isda na nagkakasiyahan sa malayo pero hindi mo maabot dahil limitado ang casting distance mo. Sa paggamit ng mas manipis na mainline at leader, madaragdagan ang iyong abot. Ito ay isang malaking kalamangan lalo na kung nangingisda ka mula sa Pampang.
Ang kakayahang maabot ang mga lugar na hindi naaabot ng ibang mangingisda ay magbibigay sa iyo ng access sa mga isdang hindi pagaanong pressured at mas agresibong kumagat. Subukan ninyo itong simpleng eksperimento sa susunod ninyong pagpunta sa pangingisda. Magdala kayo ng dalawang rod. Sa isang rod, ilagay ninyo yung dati ninyong setup, yung may makapal na tali. Sa pangalawang rod, subukan ninyong mag-setup ng may mas manipis na leader. Marahil kalahati ng kapal ng dati ninyong ginagamit. Gamitin ninyo ang parehong pain or lure. Mangingisda kayo sa parehong lugar. Salitan ang paggamit sa dalawang rod. Pagkatapos ng ilang oras, tingnan ninyo kung aling setup ang mas maraming nakuhang kagat. Huwag ninyo akong paniwalaan, subukan ninyo mismo. Ang karanasan ang pinakamahusay na guro at sigurado ako magugulat kayo sa resulta. Doon ninyo mapapatunayan na ang teoryang ito ay hindi lang basta teorya. Ang isa pang maling akala ay kailangan mong bumili ng mga mamahaling gamit para makahuli ng maraming isda. Hindi totoo. Maaari kang magkaroon ng pinakamahal na Japanese rod at reel, pero kung mali ang iyong terminal tackle, lalo na ang iyong leader line, matatalo ka pa rin ng isang mangingisda na may simpleng gamit pero tama ang setup. Ang pangingisda ay isang laro ng detalye. Ang tagumpay ay nasa maliliit na bagay na pinagsama-sama, at ang kapal ng iyong tali ang isa sa pinakamahalaga, ngunit pinaka-napapabayaang detalye sa lahat. Sa halip na mag-ipon para sa isang bagong reel, subukan mo munang mag-invest sa iba't ibang klase ng fluorocarbon leader. Mas malaki ang magiging epekto nito sa huli mo. Huwag kayong matakot mag-eksperimento. Ang pangingisda ay walang eksaktong formula. Ang gumagana sa akin ay maaaring hindi gumana sa inyo. Ang susi ay ang patuloy na pag-aaral at pag-a-adjust. Kung sa isang araw ay hindi kumakagat ang isda, huwag ninyong isisi agad sa panahon o sa spot. Tingnan ninyo ang setup ninyo. Subukan ninyong magpalit ng mas manipis na leader. Baka, yun lang ang kailangan. Isipin ninyo ang isang kaibigan na nagrereklamo. Ang hihina na ng isda dito. Samantalang ikaw, tahimik lang na nagpapalit ng iyong leader sa mas manipis, at sa susunod na hagis, biglang may bumira. Ang ngiti sa mukha mo sa sandaling iyon, yun ang patunay na nasa tamang landas ka. Sa huli, ang paggamit ng tamang nipis ng tali ay tungkol sa pagbibigay galang sa talino ng isda at pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at sa iyong gamit. Itinataas nito ang antas ng iyong pangingisda mula sa simpleng paghahagis at paghihintay patungo sa isang mas teknikal at masusing diskarte. Kapag nagsimula ka ng bigyang pansin ng mga detalyeng tulad nito, hindi lang ang bilang ng huli mo ang madaragdagan, kundi pati na rin ang iyong kasiyahan at pagkaunawa sa sport na ito. Ito ang pagkakaiba ng isang naghahagis lang sa isang tunay na angler. Ang tanong ay, handa ka na bang tumawid sa linyang iyon at subukan ng isang bagay na maaaring magpabago sa iyong pangingisda magpakailanman? Kaya, ano ang natutunan natin ngayon, mga kabingwit? Ang lahat ng ito ay simple lang. Ang makapal na tali na akala natin ay ating insurance ay siya palang nagiging pader sa pagitan natin at ng mas maraming huli. Nalaman natin na ang isda ay hindi lang nakakakita, kundi nakakaramdam din. Ang sikreto ay hindi lang sa pagiging invisible, kundi sa pagiging tahimik at natural sa ilalim ng tubig. At ang pinakamalaking plot twist sa lahat ng ito, ang kalaban ay hindi yung takot na maputulan. Ang totoong kalaban ay ang ating lumang paniniwala at ang pagtanggi nating mag-adjust sa isang mas matalinong kalaban. Ang pagbabagong ito,
mula sa pag-iisip na mas makapal, mas maganda, patungo sa mas manipis, mas mabisa, ay maaaring ang nag-iisang pinakamalaking pagbabago na gagawin ninyo sa inyong pangingisda. Ito ang magbubukas ng pinto sa mga isdang dati mailap at sa mga huling akala ninyo'y imposible. Maraming salamat sa panunood at sa pagsama sa amin sa malalim na talakayang ito. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating episode. At para sa inyo, ito ang tanong ko. Ano ang pinakamanipis na tali na nagamit ninyo na nakahuli ng pinakamalaki ninyong isda? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig yan. Hanggang sa muli, tight lines!